James for three. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Isang mapagpalang Sabado sa inyo mga teammates. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at ito ang programang Puso at Lakas, Sports sa Pinas sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Welcome sa mga teammates natin na madalas makinig sa atin via DWAY 104.3 FM Care Radio sa Bicol, sa DXFE 1197 The Good News Radio sa Davao Region, sa DZRK 106.3 FM Radyo Kapit Bisig sa Palawan, sa DXAS 1116 Your Community Radio sa Zamboanga. Tayo rin po ay napapakinggan via online streaming sa Facebook page natin sa Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa FEBC 702 DZAS o kaya sa FEBC.ph. Greetings lang po sa mga madalas makinig sa atin, si Euforcina Bernardino, Ben and Maricar Loriaga, Julita Adamos, Jennifer Satingin, Marifi Sarano Villania, Andres Mendoza, Rosemary Garmino, Kyle Joshua Chan, Nora Cancela, Faustina Habla, Coach Glenn Gopez, Jocelyn Panagiton, Gregorio Tan Jr., Ruben David, MC Garcia, Lordan Molion, Anita Tejada Colon, Tess Bagtas Dehan, Aaron Ray Gacho, Belsi Soreta, and si Celi Anoran. Sa pagbabalik po ng Puso at Lakas, ang ating guest ay isang dating volleyball player ng UP Women's Volleyball Team at siya ngayon ay isang high school women's volleyball coach and also nagko-coach siya sa university. Time out muna kapatid! Magbabalik ang Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Mga kaagapay, may bagong GCash QR code ang FEBC Philippines para mas mapadali at mapabilis ang pagpapadala ng donations gamit ang GCash. Kung hindi pa po kayo pamilyar sa GCash, ito po ay isang mobile app na pwede ninyong gamitin para magbayad ng bills, bumili ng load at magpadala ng pera. At ngayon, mas madali na ring makakapag-donate gamit ang bagong GCash QR code ng FEBC Philippines. Ang bagong QR code ay matatagpuan sa ating website, febc.ph, pati na rin sa official social media pages ng FEBC Philippines. Kung nais ninyong mag-donate gamit ang GCash, siguraduhin isave at iscan ang ating bagong QR code. Ito ay isang magandang paraan upang makibahagi sa ating misyon para mas marami pang maabot ng mensahe ng pag-ibig ni Hesukristo. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Puso at Lakas, Sports sa Pinas. Pusong kampyon. Siya na nga, luha at galak. Mga sikreto ng marugdog na ensayo at pagtatagumpay sa larangan ng sports. Pusong kampyon. Mga kaagapay, our guest is the head coach of Assumption, Antipolo High School Women's Volleyball Team, and also the head coach of the Women's College naman, of Our Lady of Fatima University. I think this is also in Antipolo, and a former varsity player of the UP Fighting Maroons Women's Volleyball Team during 2015-16, and this was the time na sila ay nag-Final Four. Let's all welcome Coach Sheena Chopetea. Hi, Sheena. Hello po. Coach Sheena, paano ba nag-umpisa yung journey mo dito as a volleyball player?
Start po tayo sa nung high school po ako or Yeah, okay lang. Tell us, paano ka ba na-in love sa sport na ito? actually po kasi nung first year high school po ako, talagang hindi ko po balak mag-player. Nakita lang po ako nung coach ng volleyball na ang tangkad ko po. So, parang nilapitan po ako, then tinanong ako kung anong sport ko po. So, dun po nag-start yung journey ko sa volleyball. Nag-training po ako, nag-start po ako nung first year high school. Then, tuloy-tuloy po yun hanggat sa nakaabot po ako ng NCR meet. So, yes. Saang high school ka naman naglaro? Public school po dito sa Marikina, Barangka National High School. And that started your career as a volleyball player. Para sa mga guests natin na napapanood ka through Facebook, anong height mo? Ang height ko po is 5'9". Wow, 5'9". Halos kasing tangkad na pala kita, no? Hindi ko na maalala. Kasi during the time of 2015, 16, 17, ang wife ko, no, was the chaplain. Ako naman, co-chaplain. Kami yung nagba-Bible study kay Sheena at saka sa women's team, no, ng UP volleyball team. And doon ko siya nakilala na ang tatangkad nila. Sabi ko, wow, ganito na ba katatangkad ang mga player? So, ano ang naging advantage ng being a volleyball player sa high school? Ano yung mga benefits na nakuha mo dito? Ayun nga po, nung high school ako, before graduate, talagang sneak up ko po maging isang magaling na player. Kasi ang goal ko po talaga is makapasok po ng university para din po sa libreng scholarship and also yung allowance. Dahil nga po, syempre, before po, kapos po talaga. So, yun po yung goal ko. That's why pinagpatuloy ko po yung paglalaro ko Mm-mm. sa high school. Alam mo, being a volleyball player or pag sinabi kong varsity player sa high school, ano siya, no? Hindi siya madali, no? Dahil kailangan mong magsikap and maraming volleyball players, aspiring volleyball players sa high school, lahat yun gustong maglaro either in UAAP or NCAA sa mataas na level. Di ba? Sa nabanggit mo dyan is scholarship. Imagine na hindi na kailangan magbayad, no? And at the same time, mabibigyan ka ng mga ibang benefits na may food, may konting allowance, and nung ikaw ba ay nagsisikap na maging player ng UP, ano yung mga preparasyon na ginawa mo in high school para umabot ka doon? Yun po, talagang ginalingan ko po sa lahat ng liga. Kasi since public po kami before, limited lang po yung liga na nasasalihan namin. So, talagang sinikap po namin. Actually po, nung high school ako, dalawa lang po kaming nag-training talaga. As in, dalawa lang po kami masipag mag-training. Pero kahit dalawa lang po kami, talagang yung mindset po namin na kailangan mas gumaling pa tayo. Kasi nga, meron tayong goal na gustong makamit, which is yung makapasok sa UAP or NCAA. So, ayun po. Sheena, sa isang volleyball team, there are 6 players, no, na naglalaro on court. Yung iba doon, pang sub, no? I think sa isang team pwedeng 12 to 15 players. Bakit dalawa lang kayo na nagsusumikap? Ano ba ang mindset nyo compared sa iba? Ano ang tingin mo ang difference nyo, pagkakaiba nyo, compared sa iba? Ayun. Yung ibang teammates po kasi namin nung high school, parang gusto lang maglalaro lang. So, wala talaga yung mindset nila na college, pagpapatuloy nila. Pero kami pong dalawa, actually yung teammate ko na yun, kasama ko po siya right now. Nakakasama ko pa rin po. Nag-PUP naman po siya. Yun, every training po namin, dalawa lang kami. Then pagdating ng liga, saka lang po pupunta yung mga teammates namin that time. Sheena, tingin mo, Pero, ano ang katangian na meron ka na ikaw ay nag-succeed to the next level, no? Ano yung meron ka na tingin mo ito yung naging bala mo, ito yung daladala mo for you to become a good or very good volleyball player?
Siguro po bukod sa sa kapos po sa pera before, napamahal na po sa akin sobra yung volleyball. Kapag may problema po ako, maglalaro lang ako sa labas. Ganyan, nawawala po yung mga iniisip ko. So, ayun, isa rin po yung naging passion ko po talaga yung paglalaro ng volleyball. Mm. So binanggit mo passion, no? It's the love for the sport. And na-pick up ko sa binanggit mo yung una, yung drive mo. Drive in the sense na makakatulong sa pamilya ko to no? Makakatulong na hindi na ako magiging burden sa parents mo. Bakit mo naisip na ayaw mo maging burden or gusto mong makatulong sa iyong pamilya? Ayun po, kasi broken family po kasi kami. So, wala na pong suporta sa father. And naisip ko lang po that time, since bunso ako, matanda na yung mama ko. So, ayun, naisip ko po na pag nakapasok ako sa kahit anong university ng libre, sobrang gaan po nun para sa mama ko. Sheena, hindi ka naman nakapasok sa basta-bastang university, no? It is the university. Kailangan mataas yung standards ng pag-aaral, then mataas rin yung standards dito when it comes to athletic training, no? Paano ka nakita ni Coach Jerry Yee? Kasi siya yung naging coach mo eh. Paano kanya nakita? Ah, actually third year pa lang po kasi ako, kinukuha na rin po ako ng San Sebastian University. Nag-training po ako dun, I think, ilang weeks din po. Tapos, syempre, sabi po nung high school coach ko, wag daw muna ako mag-stick sa isa. Marami pa daw pong mas magandang opportunity or mas magandang school na pwede kong pagpilian. So, nung nag-fourth year po ako, um, yung naging coach ko po doon, dinala po kami sa mga iba't ibang university. Like yung Arellano University, Mapua rin po, tapos UE, tapos yun po, isa po yung UP doon. So, nung nakapag-tune up po kami, Team Marikina po kami noon that time. Lalaban po kami for NCR meet. Tapos, after po nun, last na pinuntahan namin UP. Tapos naka-tune na po namin dun yun, sila Ate Cathy Bersola, sila Nicole Samson. Tapos, dun po ako nakita ni Coach Jerry. Tapos, nilapitan po ako ni Ate Nicole Samson para kunin po yung number ko. Pero hindi po ako ni-recruit. Parang pinapunta po ako for tryout. Then, yun po, tuloy-tuloy na po yun. Nag-tryout po ako hanggang sa nakuha po ako sa team. Hindi ka ba kinabahan na ah, kung ikaw ay na-try out, baka mamaya hindi ka makuha? Nabahan din po kasi that time po parang 200 plus po ata yung nag-tryout. And ang dami rin pong matatangkad. So, kinabahan din po. Pero, ano lang po, laban lang po. And then, ayun, nagulat na lang po ako, pinapunta ako for second tryout. Doon na po kami pinili. Sheena, out of 200, ilang slots lang kaya ang nag-open on during that time, no? Tingin ko baka marami na yung 6 slots that were open, no? During that time, and then 200. So how many percent, no? That's around less than 5%, no? Ang matirang matibay. And then, syempre, ang titignan dyan is yung skill, and then ang titignan yung talent, and then ang titignan din is yung ano ba yung potential ng taong to, no? And while you were going through all the tryouts, malamang sinisipat mo, no, yung mga nagta-tryouts na sino dito yung mga magagaling na who can make it, and sino dito yung mga feeling mo kaya mong talunin. During the tryouts, can you walk us through na ano yung feeling mo? Gaano kabaka nun? And ano yung mga ginagawa mo to make sure that you were focused? That time po, opo, may kaba po. Syempre, natatakot din na baka pangit yung laro ko that time. Nanonood si Coach Jerry. Ano lang po, ginawa ko lang po kung ano yung
Parang inisip ko rin po siguro yung mga inspiration ko that time. Talagang sabi ko, sige, bahala na kung makukuha or hindi. Basta laro lang. Ganun. Pakita lang yung skill. Ganun. Inisip mo ba na, sige, nandito ako sa tryouts nito, I am ready for this eh. Lahat ng paghihirap ko sa practice, all I have to do is to do this and then to focus and then when I say bahala na, whatever happens, kesera-sera. Ganun ba naging mindset mo? Opo, syempre po, parang nag-backlash rin po sa akin yung mga pinaghirapan ko. Pero ayun, okay naman po yung naging resulta. As in, ginalingan ko naman po that day. Mm. So, imagine that you are being raised by a single mother, no? Based sa kwento mo. And then, umuwi ka, sinabi ni Coach Jerry na isa ka sa mga napili, di ba? Ano yung pakiramdam mo? Sobrang saya po. Saka ang first na sinabihan ko po talaga, yung mom ko. Kasi ayun po, sobrang laking tulong po sa amin nun eh. Full scholarship, may allowance, may libreng dorm. So yun, tuwan-tuwa po yung mama ko that time. When you said it to her face to face or through tawa, siya ba ay tinawagan mo siya sa phone or ano yung unang conversation nyo when you communicated it to her? That time po kasi nasa Malaysia po yung mama ko, nag-work. So, true call po pag uwi ko po ng bahay. Anong reaction niya? Sobrang saya po. Sobrang proud po nila, pati po nung mga ate at saka kuya ko. Mm-mm. Imagine a small small hometown girl, no, playing sa Barangka, no. Hindi pa to yung Barangka ba is in Marikina, no, or is Barangka a city? Can you Marikina po, okay, Marikina. Marikina, no. So from small humble beginnings and now nasa UAAP ka, no. And tapos ang mga kasama mo sa ensayo yung mga napapanood mo sa TV. Kasi Yes. sigurado napapanood mo sa TV. So, hindi ka ba namangha? O parang, ano yung feeling mo na first practice, lahat kayo sisipot, kasabay mo na yung mga rookies, no? So, kung titignan, lahat kayong mga rookies, nandito yung mga veterano, nandito yung sophomores, juniors, and then nandito yung seniors. And then, can you tell us, yung mga nakikinig na, ano ang feeling ng isang nag-aspire na manlalaro, ngayon, I would say na UAAP is the highest amateur league, di ba? Susunod lang siya sa, ang PVL kasi I consider it professional. So, ito talaga, dito manggagaling yung mga professional players. Ano yung feeling mo? First day, first week of practice? Sobrang po, overwhelmed. At the same time po, kabado po sa training. Pero ayun po, sobrang naging ka-close ko rin naman po halos lahat sa team. Yun lang po, sobrang overwhelmed po talaga. As in, parang hindi ko po akalain na, ay, nandito na ako. Sabi ko, dati napapanood ko lang po, dati mga idols ko lang. Ngayon, kasama ko na sa training, kasama ko na sa games. Ano na, no? Katuwang ba ang tawag doon? Katuwang o kasama, teammate, dating napapanood mo siguro for 2 or 3 years kasi kung ikaw ay nag-start ng freshman or sophomore year sa high school, nakikita mo sila na ito yung mga players, kahit hindi mo nasusundan, napapanood mo sila sa UAAP. So, ano yung greatest joy mo as a high school player? High school, ano yung greatest joy mo na talagang, wow? Greatest joy ko po nung high school. Siguro po, na-treasure ko rin yung mga bawat training po na ginagawa namin and also yung mga liga po na sinasalihan namin. Kasi marami rin po ako nakikilala dun na mga naging friends ko. Tapos yun nga po, dahil dalawa lang po kami madalas nag-training ng teammate ko, hinuhugot po kami ng ibang school para lumaban po sa NCR meet, sa
iba't ibang liga pa po, ganun. Mm. So, ayun po, mga Naisip friends. mo ba, Sheena, na ikaw ay maglalaro sa UAAP? If you're looking back at the years, naisip mo na, aabot ba ako dito ni wala nga akong balak maging volleyball player, but binigyan ako ng God-given physical attributes na I can play that sport pala. Actually, before po, hindi ko po talaga na-imagine na makakarating isang magandang school, then makakalaro po sa U. Ang goal ko lang po talaga is kahit anong college po, basta po may scholarship. Yun lang po talagang goal ko. Pero yun po napaganda na napunta po ako sa UP, isa sa pinakamagandang school po sa Pilipinas. Mm. Then UP pa po. Hindi ka ba namangha na pagdating mo sa university? Malaking university, ang population, thousands of students, tapos hiwalay-hiwalay pag may klase ka sa AS, kailangan mong mag-jeep. Ibig sabihin talagang hindi siya yung kagaya ng ibang eskwelahan na confined sa 4 or 5 buildings na within siguro 500 to 300 meters. Ito talagang kailangan mong maglakad ng mga ilang minuto, kailangan mong mag-jeep. Hindi ka ba nabigla na, wow, ito pala yung eskwelahan na kung saan ako mag-aaral? Nabigla rin po syempre na culture shock din po ako that time. Kasi sobrang laki po talaga ng UP. As in, may times pa po na naliligaw kami. Pero ayun, masaya naman po yung naging journey ko din. Mm. Ano ang course mo nga pala para malaman ng mga nakikinig sa atin? Bachelor of Physical Edu po. Okay, so it's a 4-year course na preparing you to become a pwedeng trainer and at the same time you can also teach and coach. Opo. Pero that time po kasi talaga ang gusto ko tourism kasi ang pangarap ko pong work is flight attendant. Pero hindi ko na po na-push yun. So, kinontinue ko na lang po yung Bachelor of Physical Edu po. Bakit hindi mo siya pinush? Hindi po kaya ng grades. Hindi naman, kaya mo kung natapos mo yung physical education eh. Alam mo, ang tingin ko, no, Sheena, no, ang meron ka dito is yung mental toughness. Kasi sa isang estudyante na varsity athlete sa UP, number one, you have to study. Hindi lang you have to study, kailangan mo i-maintain yung grades mo, and then at the same time, kailangan mong sumipot sa practice. Nakakapanood ako ng practice ng UP Women's Volleyball Team under kay Coach Jerry. Hindi siya mahirap. Mahirap na mahirap dahil umaabot ng 3 hours, tapos intense, tapos may weights. So, naniniwala ako na hindi mo kaya. Kaya mo kasi nag-graduate ka, no? Yung iba, hindi makakatapos in any university, but you were able to do it. Anong naging sikreto mo that you were able na isabay mo ang volleyball and studying? Actually po, sobrang hirap po talaga ng buhay varsity po namin that time. So, ang training po kasi talaga namin is 5 a.m. to 9 a.m. So, 4 hours po yun. Call time po namin is 4 a.m. Then, pupunta po kami sa gym. Kailangan nandun na po kami ng 4. Naka-dorm po kami nun sa UP. Pero yung dorm po kasi namin is malayo sa court. So, maglalakad pa po kami. Then, after po ng training, 9 a.m., papasok po kami sa school ng 10 po start ng classes namin. So, maliligo lang po kami saglit, then pasok na po kami agad. Tapos, may training pa po kami sa hapon ng 5 p.m. naman po. So, ang call time namin is 4 p.m. Matatapos po yun minsan 9 p.m. or 10 p.m. Then, ang ginagawa po namin that time, kakain po kami. After namin kumain, mag-take out na po kami ng breakfast for tomorrow's training, which is 4 a.m. Dapat nandun na po ulit kami sa court. So, ang ginagawa po namin, maliligo na po kami. Then, nakapang jersey na po kami para sa training kinabukasan. Ang gagawin po namin, magsasapatos na lang and then pupunta sa court para ready na po sa training.
So parang robot po talaga kami that time. As in, grabe po talaga. Minsan po wala na kami time mag-aral or maggumawa ng mga homeworks. Kaya minsan, after na ng training, tsaka po kami gagawa. Sheena, hindi siya activity ng isang normal na estudyante sa UP kasi because of the uh, academic requirements, kailangan mag-aral. But on top of going to practice 4 a.m., baka kami ni Janet noon, nasa kalagitnaan pa lang kami ng aming mga panaginip, no? Kayo, gumigising na, tapos, imagine mga kaagapay, no, sa mga nakikinig. Si Sheena nung player, suot na yung uniform, ginawang pajama, so that when she wakes up, siguro konting sipilyo, and then shoes, and then for 5 a.m. practice, no? Ginawa ko rin yun, Sheena, no, when I was coaching, 5 a.m. to 7 a.m. Pero, ang call time ko noon 5 a.m. Talagang 5 a.m. ready. Pero kayo, you have to be there mga, siguro sa 4 o'clock or 4:30, no? So that physically present. Tingin mo yung training na yan nakatulong sa strengthening your character? Ano tingin mo ang nakatulong doon being a varsity player? Siguro po nakatulong siya sa disiplina po namin. Kasi sobrang disiplinado po talaga namin nun. Bawal po kaming umabsent sa training. Magpapaalam lang po kami na may kailangan gawin ganito, ganyan. Hindi po talaga pwede. As in, kailangan po namin mag-training talaga. Kasi, ayun po, ang goal po kasi talaga namin, nung nag-final four po kami, goal namin is umangat pa po yung rank namin that time. Kaya, grabe rin po talaga yung disiplina namin sa training po. Tingin mo besides discipline, ano pa yung na-develop sa iyong character? Siguro po yung pagiging matatag ko po. Kasi, ay, sumuko, kailangan po talagang maging matatag. Kailangan laban lang pag-balance po pinagbabalance po namin yung academic and sports po talaga. So, kailangan maging matatag para po magawa po talaga yung kailangan gawin. Pag sinabing matatag, no, the thing that comes to my mind is yung fortitude, no. Yung fortitude is yung strength of mind and yung strength of heart, no, na kahit anong dumating sa'yo, matibay ka dahil you were prepared for this by your coach, na ready ka na pag may mga dumating na paghihirap sa buhay, na-prepare ka na sa lahat ng paghihirap, no? And ano tingin mo ang na-sacrifice nyo, no? Pag sinabing sacrifice, yung good sacrifice, no? Kasi pwedeng na-sacrifice yung pagbubulakbol, na-sacrifice yung mga, yung nagkaroon ng discipline ka talaga na ito ang gagawin ko. Kasi may team goal and then may individual goal. Ano tingin mo ang mga nawala besides yung siguro yung konting manood ng TV or sine? Opo, siguro yung social life ko po. Nabawasan po talaga yung nung college life ko. As in, wala po, less po yung paglalab. Ayun nga po, yung pag-iinom, ganun, or pag sa shopping, yan, mga nawala po sa akin that time, which is good naman po. And nagbunga yung no? Sheena, yung inyong paghihirap. Kasi ito lang yung last Final Four ng UP. Di ba? 2016 under Coach Jerry. After that, dapat 2017, 18, 19, ako I believe na dapat nag-Final Four. Kasi may kasabihan, no? The good thing about freshmen, they will become sophomores. Ibig sabihin, magkakaroon sila ng experience, magmamature, mas lalakas, mas bibilis. But, hindi nangyari.
I am so surprised kasi I think kung titignan mo yung trajectory, yung goal, ang goal nun was for UP to enter the Final Four ng 16, 17, 18 and eventually umabot na sa championship game, no? Hindi siya umabot. And sayang. And nabanggit mo sa akin dati na nagkaroon ka ng konting setback. Hindi ko nga sasabihin na konti yun. No? You had a setback na hindi ka nakapaglaro because of such setback. Can you tell us ano ba yung naging setback sa'yo sa playing career mo? So yun po, nung second year college na po ako, 'di ba po nung first year nag-final four. So parang lalong na pressure si Coach Jerry. Mas dinagdagan pa yung intensity ng training namin. Dumadating po kami sa point na wala na po kaming rest, as in buong week may training po. Kung di training may tune up po. And then may times din po na pag academic break po namin, as in 3 times a week, 3 times a day po kami nagte-training. So sobrang over fatigue na po ng katawan namin that time. Doon po lumabas yung madalas po akong nahihimatay sa training. So, hindi lang po isa, dalawa, mga 3 times, 4 times po nangyari sa training. So, nag-worry na po sila Coach Derry. Kaya, pina-check up po nila ako. General check-up. Then, nalaman po na slow heart rate ako. And, kapag na-over-fatigue po ako, yung blood pressure ko po is biglang babagsak. That's why nagba-blackout po ako during training. Then, sobrang dami pong pinuntahang ospital. Sponsored po lahat ng sponsor namin before sa team. Then, di talaga ako mabigyan ng clearance po na fit to play. So, that time po sobrang na-depress ako and parang biglang gumuho po lahat ng mga pangarap ko that time. Yun po, yung tawag po dun sa sakit ko is neurocardiogenic syncope. So, parang related po siya sa neuro and sa cardio ko po na kapag ka na-over fatigue, yung BP ko po biglang babagsak. Then, So Sheena, no, because of the demands of playing, mahirap yung ensayo. Ikaw, I think among the players, ikaw yung may gantong tawag nito. Ayoko naman sabihin na sakit, but it's called anong tawag doon? neurocardiogenic syncope. Okay. So yung sakit na yon, bumababa yung blood pressure mo, no? Tapos connected ba siya sa heart? O pag sabing neuro kasi it starts sa brain no? Opo, neurocardio po siya eh. So, related po. Oo. And binanggit mo na gumuho yung iyong dream, no? Dream. Sabi dream. How were you able to cope up with this? Nung time po na yun, kinausap na po ako ni Coach Jerry kasi hindi po talaga ako mabigyan ng clearance eh. Tinry pa po ng mga sponsor namin na dalhin ako sa magagandang hospital para lang po mabigyan ng clearance. Pero ayaw po talaga ako bigyan ng clearance that time. Kasi hindi naman po siya kapag inatake po ako, pwedeng maging cause of death. Hindi naman po. Ang iniisip lang po ng doctor, if ever po mag-training ako, then bumagsak ako, baka daw po mabagok ako during training. That's why hindi po nila ako binibigyan ng clearance. So, ayun po, actually parang nagka-anxiety or depression po ata ako that time kasi sobrang nawalan po ako ng gana sa life. As in, may time pa po na hindi na ako pumapasok sa school. Nasa mga friends lang ako, umiiyak, ganun. Pero after naman po nun, nakabangon naman po ako that time. Kasi kinausap ako ni Coach Jerry na di naman daw po dun titigil yung journey ko or journey ko sa volleyball. So, meron pa naman pong ibang way. Which is, yun po, pagiging coach.
Alam mo, Sheena, no, my wife, si Janet, no, nakilala mo rin, no, lagi niyang sinasabi sa akin and sinasabi niya sa staff namin, no, sa work na, yes, it may be our fault for falling down, no, but definitely it's our fault for not standing up. Ulitin ko, no, it may be our fault for falling down, but definitely it's our fault for not standing up. Alam mo, ang taong nadudulas, bumabagsak, pwede siyang bumangon. Di ba? Kung ikaw ay hindi bumangon, then definitely it's on you. And me, I thank the Lord, no, na only the grace of God na ikaw ay nakabangon. And hindi lang yon, ikaw ay nakabangon, you continued studying, you were able to get your degree sa UP, and then, nabanggit mo, life continues, no? Hindi mo alam na yung plano pala sa iyo ng Panginoon is for you to experience playing at a very high level and at the same time use it, no? For you to become a valuable coach, no? You know all the skills, you know what it takes to become a valuable player. And now, gagawin ko na, sige, ikaw naman ngayon, Sheena, you are going to be the captain of the ship. When I say captain, ikaw na ngayon ang coach, no? So, paano naman umabot na ikaw ay naging valuable coach? So, after po nung nawala na po ako sa team, um, nung nakabangon po ako, inisip ko na lang po, ang goal ko na lang po that time is makatapos sa UP. Since di naman po nila ako tinanggalan ng scholarship kasi hindi ko naman daw po kasalanan yung nangyari. So tuloy-tuloy pa rin po yung scholarship ko sa UP. Then nung bago po ako graduate, nag-try lang po ako may isang friend po ako na player siya sa ICCT College. Tapos kailangan po nila ng coach, babae daw po ang kailangan. That time po, ang in-applyan ko lang is conditioning coach lang po, which is related din po sa course ko. So, nung nag-apply po ako, um, yung nag-interview po sa akin, which is yung may-ari po ng ICCT College, nagulat po siya sa credential ko na, ayun nga, ang dami ko pong liga nasalihan sa UP, UAP, Shakey's. Tapos, ayun po, sabi niya, ako na daw po mag-head coach. So po, parang ako nagulat po kasi hindi pa po ako graduate. Fourth year pa lang po ako nun. Tapos, sasabak na po agad ako as head coach and wala po akong any experience mag-coaching that time po. So yun, napapayag naman po ako. Then sabi ko, sige po, nandito na, try So okay naman po yung naging flow. Nag-coach po ako sa ICCT College for parang mga 3 years po ata. Then hanggang sa graduate po ako, nag-start na po mag-coach. Mm-mm. Ngayon, Sheena, you are, alam mo, sa Jeremiah 29:11, no? I don't know kung nadinig mo na to, no? Sabi ng Panginoon doon, for I know the plans I have for you, no? Plans for you to prosper and not to harm you, to give you hope and a future. Ang Panginoon, meron lagi siyang plano na maganda, no? And ang gusto lang niya is for us to know yung kanyang plano sa atin and then to walk in His plans, no? Hindi ka naman niya ginawang valuable player para mag-coach ng sepak takraw. Hindi ganun ang Panginoon, di ba? The Lord will use the talent and the gifts, and imagine na hindi ka pa graduate, He has opened this door for you to become a valuable coach, no? And nagulat nga na ganda ng credentials mo, no? And now you are a coach sa Our Lady of Fatima University, women's, no? College volleyball, and also Assumption College, Assumption sa Antipolo, which is yung high school girls team. So meron ka nag-coach ka ng ICCT, and then while nasa UP ka, nakikita mo pa rin yung mga training. Tingin mo,
what makes a good coach? Kasi naniniwala ko na hindi lahat magaling na coach, at saka hindi dapat yung iba mag-coach kasi instead of helping the kids, nangyayari pa nagiging harmful sila, no, sa mga bata. Tingin mo, what makes a good coach? Siguro po based sa experience ko, um, based sa experience ko po, yung disiplina po talaga yung na-share ko dun sa mga players ko. And yun talaga yung number one, disiplina. Kasi hindi ka naman po magiging isang magaling na player if wala ka po talagang disiplina. Besides discipline, ano yung tingin mo pangalawa, pangatlo na hinahanap mo sa isang player? Uh, po, same po sa akin. Yung dedication ko po. Yung dedication ko sa paglalaro. As in, di lang po ako naglalaro para lang po maglaro. Pero meron po akong goal na gustong makuha. Katulad po nun, goal ko before nung high school ako is makapasok sa university para sa libreng scholarship. Ayun po. So, do you tell the kids na nagpakilala ka ba na ikaw si Sheena, dating volleyball player sa UAAP, or wala silang idea kasi when you applied for the job, hindi ka naman siguro nila, unless ni-research ka nila, no? So, do they ask, ito especially yung mga high school players na Coach, can you tell us about your journey? May mga nagtatanong ba? Opo, may mga nagtatanong din po. Nagkukwento rin po ako sa kanila madalas. And ano madalas About kinikwento mo? ayun po, yung kung paano po ako nakapasok sa UP. In-inspired ko po sila na huwag kayong maglaro kasi gusto nyo lang maglaro, hobby nyo lang to. Mas okay if meron kayong goal. Lalo na po yung high school team ko. Ayan, mga pangarap rin po talaga nila makapaglaro sa mga big schools. Sino binanggit mo, no? Dedication, and kanina binanggit mo passion, no? So, lagi mo bang binabanggit ito sa mga players mo, and magkaroon sila ng goal kasi tama nga, no? May mga iba na naglalaro lang because they love the sport. But kung pwede naman itong sport na ito ay humantong to something bigger than just playing. Just like sa case mo, nabigyan ka ng scholarship. And magandang oportunidad to, no, for other volleyball players na to continue playing sa college with a free education. Do you emphasize it madalas sa kanila? Yes po, yun po yung lagi kong in-explain sa kanila na katulad po ngayon, 'di ba, hindi na yung volleyball is parang nagiging work na rin po sa mga pro. So, sobrang laking help po, hindi lang laro lang, pero meron din pong maraming benefits na pwedeng makuha sa paglalaro po na. Ng playing ng playing volleyball. And Sheena, may naalala ko, no, yung playing volleyball also gave you an opportunity to travel abroad. Was this your first time to travel abroad? Yes po, first time ko po yung So ano naging pakiramdam na, wow, college player pa lang ako'y sasakay ng eroplano papunta sa ibang bansa? po, sobrang excited po and di rin po ako makapaniwala that time. Kasi first time po mag-airplane, first time po makatungtong sa ibang bansa. Anong bansa Parang yun? sa Japan po. Oh, imagine mo na ang daming nagpapakahirap na kumuha ng mga visa, no? But you were given one. It's a gift, no? It's a gift na you were able to train. You were able to be part of a university, of a volleyball team that competes at a high level, and then yung benefits, no? May scholarship, and then being able to go to another country and then practice. Ano naman, Sheena, ang mga nakita mo na, ano yung mga pitfalls? Ano yung mga nakita mo being a coach na dapat
iwasan ng mga player? May mga player ka bang medyo pag sinabing character naging problema sa iyo, or instead na nakatulong, sila pa yung naging pabigat sa team? Marami mga ganyang players na ayun nga po yung mga marami po kasing players ngayon na tamad mag-train. Hindi po nila nakikita yung importance ng training. Kasi, ayan, nasa utak nila po, nakakapagod, mauubos lang sila sa training, gano'n. Hindi nila po nakikita yung part na pag nag-training sila lagi, mag improve sila agad. Wala, yung ibang mindset po ng mga players, mga ganun po. Kaya, kailangan po talaga ipaintindi sa coach sa kanila na Alam mo, araw-araw. Yes po. alam mo, Sheena, no? Nung panahon ko kasi, ako, naglaro ako during the 80s eh. Ang opportunities napakakonte. When I say napakakonte, hindi kamukha ngayon na pumutok ang volleyball. So, ang daming pagkakataon na ang mga players pwedeng maglaro sa mga collegiate teams. And at the same time, nagkakaroon na ng professional league, no? Nabanggit mo na yung iba madalas hindi sila ganun kasipag, no? When I say hindi sila umaabot sa standard na iniisip mo, kasi ito dinaanan ko. Besides na medyo hindi sila masipag, ano pa tingin mo ang mga nagiging distractions for them to become a successful volleyball player? Siguro po based po dun sa mga experience ko sa mga players ko. Meron din pong mga cases na hindi po pinapayagan ng parents. Tulad po sa OLFU. Sa OLFU po kasi hindi kami 100% full scholarship. So nagbibigay lang po ako ng percentage kung magkano po yung. So parang may certain amount lang po na binibigay sa team, then kailangan ko pong hatiin yun sa kanilang lahat. So siguro, yun, hindi po pinapayagan ng parents. Ako, late po yung training namin doon, late na nakaka-uwi, tapos di naman full scholarship. Siguro yun po yung um, isang dahilan kung bakit di rin nakakapag-training yung mga players po. Alam mo, Sheena, no, hindi ko masisisi yung mga magulang kasi ang mga magulang, ang nakikita lang nila is, syempre gusto nila magtapos yung kanilang anak. Ang nakakalimutan nila na yung anak nila, baka ito yung passion. Diba? Pag sinabing passion is, they love doing this and they come alive when they do this, di ba? When you were playing volleyball, di ba? When you step inside the court, dahil gusto mo siya, may passion ka dito, love mo siya, buhay ka. Nakikita mo ba yung mga players mo na they really want to attend practice but hindi lang naintindihan ng magulang na kung ano yung pagmamahal and passion ng player doon sa sport? Opo, sobra po. May times pa po na na yung player iiyak po sa akin, coach, ayaw na ako payagan maglaro, ganyan. Tapos palagi kong iniisip lagi ko pong sinasabi sa kanila na explain nyo rin sa parents nyo. Situation nyo, love nyo yung sport, explain nyo sa kanila kung paano nakakatulong yan sa inyo, di lang financially but also mentally nyo, ganyan po. Ito yung lagi kong sinasabi sa kanila. Alam mo, Coach Sheena, no? I went through a training it's called three-dimensional coaching. It's coaching with the body, yung physical aspect, and then coaching with the mind, and also coaching with the heart. Sabi doon, sa three-dimensional coaching, sometimes the coach has to visit yung bahay ng player para makita niya na ano ba ang sitwasyon ng player, no? Kasi pag nakita niya na ay yung nanay pala nito ay kunyari kung single mother or yung
kanyang asawa ay nasa abroad, syempre ang goal nila is to study, no? Tingin mo ba minsan makakatulong kung yung coach would be able to talk to the parents and then explain it, no? And kung nandun naman, kung ma-explain ng coach na yung sitwasyon, tingin mo ba mas maintindihan ng mga magulang? Siguro po, pero depende pa rin po sa magulang talaga. May magulang po kasi talaga coach na na hindi sila supportive. Parang, ay, naglalaro ka lang, ano yun, libangan mo lang, sasayang ka ng oras dyan. Parang, ayun po yung ibang mindset ng magulang. Based po dun sa mga players ko na nagkukwento sa akin. Hmm. Alam mo kaya ganun mag-isip yung mga ibang magulang? Kasi, alam mo, Sheena, no? Because they never played sports in their lives. So sa kanila, they think na it's a kid's game. It is a kid's game naman. But it has evolved into a sport na nagkaroon na mayroon training and then may competition, no? Ako ganun kasi ako eh. My mother just wanted me to play, no? To study. So nung naging varsity player ako, hindi siya approve, no? Hindi siya approve my parents kasi ang fear nga nila is baka ma-kick out ako. Siyempre ang goal ng mga magulang is for them to for the kids to graduate. And tingin mo, Coach Sheena, being a coach, sa mga nakikinig no ng mga magulang sa atin, ano ang hinahanap, ano dapat ang gawin ng mga magulang kung meron silang anak na atleta? Can you tell our viewers na ano ang kailangan gawin ng magulang? So, for me po, hayaan nyo lang po yung mga bata na gawin yung kung ano yung nakakapagpasaya po sa kanila. Kasi, di lang naman po basta game ang sport. So, meron din po talagang, bukod sa benefits, nakakatulong rin po yan sa mental health ng mga players. Kasi tulad po ako noon before, pag nadidepress po ako, ayun, isa po yung volleyball sa mga sa way para po mawala po yung mga problema ko or hindi ko po maisip yung mga problem ko. And ayun po, at the same time, as long as nababalance naman po ng player yung pag-aaral and paglalaro, wala naman po problema. Pero syempre, ibang usapan na po kapag napapabayaan na po yung academic. Siguro that's the time po na pagpahingayin muna natin yung player sa training, ganyan, or sa paglalaro. Pero as long as nababalance naman po yung academic and sport, wala pong problema. Mm-mm. Nakuha ko sa iyo, no? Number one, yung sports, it is an escape from, pag sabi kong escape, the good escape, escape from bisyo, from vices, no? From barkada na mas maganda naman kasi pag naglalaro ka, improves yung physical well-being mo, tapos mentally nagiging tough ka, di ba? Mentally and psychologically kasi you go through adversity, you go through defeat. Ang buhay kasi hindi naman siya lahat bed of roses na maganda lahat eh. There are times na makakatikim tayo ng problema sa buhay and because yung sport helps you no go through these things. So nakakapag-adapt na yung isang tao no. And Sheena, I thank the Lord no for how he has used you and given you this talent no from being a volleyball player and then being a volleyball coach. And yes, sa mga magulang, suportahan ka. Suportahan lang natin yung ating mga anak if they are involved in volleyball, in any sport for that matter, basketball, taekwondo, judo, martial arts, arnis. Kasi this makes them happy. No? Pag nag-exercise ka nga, may nire-release na chemicals na make the person happy. No? And mga kaagapay, no, dun sa nakinig sa kwento ni Sheena, no, hindi siya lahat journey na madali at masaya. Nandun rin siya na nagkaroon siya ng sakit, but bumangon siya. Importante is bumangon siya, nag-decide siya na I will finish my studies
And then the Lord has opened opportunities for her to continue the sport that she truly loves, which is volleyball, being the head coach of Assumption, Antipolo High School, women's team, and also Our Lady of Fatima University. So, 2 teams. Imagine, dati naglalaro lang siya, but ngayon, nagko-coach siya. Sheena, I'd like to share with you this verse, dito sa Psalm 121, verses 1 to 4, Psalm 121, verses 1 to 4, it says, I lift my eyes to the hills. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. He will not let your foot slip. He who watches over you will not slumber. Indeed, he who watches over Israel will neither slumber nor sleep. Alam mo, we have a God who loves us so much. Bumaba nga siya dito, the Lord Jesus Christ, that He died on the cross to pay for all our sins. Na kung sinong maniniwala sa Kanya, who would follow Him, we are going to be forgiven of our sins and be given eternal life. Only in the Lord Jesus Christ. Sino ba ang tutulong sa atin? Except the one who created us. The one who has given us a purpose. Hindi naman tayo nandito sa mundo na yung may cosmic disorder. No, there is order. And the order is the Lord has a wonderful plan for each one of us. And the Lord wants to know us through His Son, the Lord Jesus Christ. So thank you sa mga nakikinig sa ating lahat. Thank you, Coach Sheena, for your story. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po si Coach Jojo Villa ng Fellowship of Christian Athletes at inyong napakinggan ang programang Puso at Lakas Sports sa Pinas sa 702 DCAS, FEBC Radio TV, agapay ng Sambayanan, miyembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Thank you, Coach Sheena. Thank you po. Puso at Lakas, Sports sa Pinas, sa pakikipagtulungan ng Fellowship of Coaches and Athletes at ng Far East Broadcasting Company Philippines.